oras ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'king nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng page ng UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Good morning sa bawat isa sa atin, mga kababayan. Sumain niyo po nawa ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng Martes. Salamat po sa Diyos sa kanyang pagpapala at biyaya na ngayong umaga tayo po ay nagising na may kalakasan, pagkakapayapaan, at dama natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Patuloy lamang po nating ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan at pagkalooban tayo ng Panginoon ng espiritual na hangarin na sa bawat araw ng ating buhay ay paglingkuran natin siya at unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag niya sa ating pong mga buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa at binabati po natin ang ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan sa 63 na barangay na sakop ng Bulan
Good morning sa bawat isa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa bawat pamilya na ngayon ay bukas ang radyo, habang ang iba ay nasa higaan pa marahil, ang iba naman ay nasa kanilang mga hanap buhay, maagang gumising. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magsama-sama po tayo sa isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos at hayaan po natin na ipangusap ng Panginoon sa ating mga puso at isipan ang mga espiritual na bagay na siyang aakay sa atin sa katuwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Binabati din po natin ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Mamaya meron po tayo dyan prayer meeting alas 3 ng hapon dyan sa ating panambahan sa UPC Magsaysay Bulan. At ganoon din ang ating congregation dyan sa Santa Remedios Bulan. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. At patuloy po tayo na magsigasig sa paglilingkod sa Diyos. Good morning din sa ating mga kapatiran dito po sa congregation ng UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At mga kapatid, salamat po sa Diyos sa katagumpayan ng ating pong ginawang pagtitipon nung nakaraang linggo mga kapatid. Salamat sa Diyos na mayroon po tayong 47 na mga first time visitors sa ating pong malaking pagtitipon na ginanap po natin nung nakaraang linggo dito po sa UPC Compound Iquirino Bulan. Sa lahat ng mga first time visitors na nakasama po natin, salamat po sa inyong panahon na ginugol. At ganoon din yung mga candidates mga kapatid na nag-join po sa atin last Sunday. Good morning kina Sir Edwin Hernale. Thank you for joining us sa ating pong ginanap na pagtitipon. Maging sina Councilor Jamaica Amantiso, thank you for joining us last Sunday. Maging sina Councilor JC Magtibay, pagpalain kayo ng Panginoon. At maging sina Yaya Dab, ayan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganun din si Crony Escudero at lahat ng mga candidates na nag-join po sa atin last Sunday na napagpala po ang kanilang spiritual na buhay. Sumainyo po ang patuloy na patnubay ng ating pong Panginoon sa inyong mga hangarin na maglingkod sa bayan. Nawa ay samahan po kayo ng Diyos. At doon sa mga candidates na nagtatanong kung welcome silang dumalo, welcome po kayo sapagkat meron din po kayong spiritual na pangangailangan at kaluluwa na nangangailangan ng salita ng Diyos. At ang gawain ay para po sa lahat. Purihin ang Panginoon. At patuloy po natin na pinasasalamatan ng Panginoon sa katagumpayan ng mga gawain at binabati po natin ang happy first year anniversary ang grupo po ni Ma'am Dayan sa Bible study po dyan sa Eswela Family sa Barangay Aquino, Bulan. So hindi natin namalayan, nag 1 year na po yung Bible study dyan sa inyo pong lugar. Patuloy po kayo na magsigasig, pagpalain ng Panginoon. At mamaya mayroon pong Bible study alas 3 ng hapon dyan po sa Guelas Family. Ayan, pangungunahan po yan ni na Sister Marife Kalupit at ang kanilang grupo. Ganon din sina Brother Mark Andrew Escote. Ayan, siya po yung ating in charge mamaya dyan sa Guelas Family sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At mamaya mayroon pong invitation ang DSWD sa inyong lingkod bilang guest speaker
sa kanilang retreat dyan po sa lugar ng Santa Magdalena sa isang resort. Nakalimutan ko yung pangalan ng resort. Mamaya pong 1:00 ng hapon. So, hahanapin ko pa yung venue mga kapatid. Thank you sa pamunuan ng DSWD Bulan for inviting me to be your guest speaker sa inyo pong retreat na gagawin ngayong araw. So, pagpalain po ng Panginoon ang inyong department at sumainyo po ang patuloy na pagkakaisa at kayo ay patuloy na samahan ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages mga kapatid, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number. Good morning kay Brother Arnel Lagutin. Siya po ay isang seaman na ngayon ay nasa barko. Pagpalain ka kapatid ng ating Panginoon. Maging si Brother James Labini. Good morning, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ito po ay mga pamangkin namin na seaman. Ingatan po kayo ng Diyos at patnubayan. At lahat ng mga OFWs na laging nakasubaybay po sa atin sa iba't ibang panig ng mundo through our Facebook Live, pagpalain po ng Panginoon ang inyo pong mga pagsisikap na kayo ay nagsasacrifice na malayo sa inyong pamilya, alang-alang sa magandang kinabukasan ng inyong pamilya. Samahan po nawa kayo ng Diyos at patuloy na pagpalain. So, by this time mga kapatid, ay bigyan muna natin ng pagkakataon na ma-mention, mabati, at ang ating pong mga online viewers. Good morning kay Sister Eileen Zabala. Thank you for watching. Sister Dalia Barreto Pidlawan. Thank you for watching. Okay. Sister Nancy Rosario Estayo. Thank you for watching. Maging si Sir Ray Galo Sr. Thank you for watching. Brother Emil Tapit. Salamat sa pagsubaybay. Sister Miyuwi Pereira, thank you for watching. Sister Christy Griego, salamat sa pagsubaybay. Amen. Si Tom Panlubasan Lazo, thank you for watching. Maging si Sonido Gutierrez Jennifer, thank you for watching. Sister Rebecca Montemor at Sister Yoli Albao, thank you for watching. Sister Mila Dumalaya, Sister Jane Ioy, good morning. Thank you for watching. Si Brother Daniel Vargas Orgaya, Sister Marilyn Wagas Ayok, Sister Lynn Leoncito Claveria. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at lahat ng mga naka-online ngayon. Medyo limited na yung ating time to mention all our online viewers. Gayon pa man, salamat po sa inyong walang sawang pag-subaybay sa ating pong programa. At kung may mga concern po kayo, mga naisipaabot na mga messages, pwede po dyan sa page, sa messenger ng ating page, UPC Bulan Church, o kaya dyan sa comment section. Pero mas maganda sa mag-message na lang po kayo sa messenger mga kapatid ng ating page. At dahil dito sa comment section ay sa dami po na mga nagko-comment dyan ay hindi na natin yan 100% na maiisa-isa mga kapatid, na very busy na po yung ating mga schedule. So magpaabot na lang po kayo ng mga messages mga kapatid at patuloy na magkaroon po tayo ng bukas na puso na ang paglilingkod sa Panginoon ay patuloy po nating maitaguyod. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, Sister Sara Maldo, thank you for watching. At si Pastor Joel Tinoco, salamat sa pag-imbita ng maraming mga kaibigan at siguro mga member nyo po ito sa church. Thank you for inviting them to promote our page para mapakinggan ang salita ng Diyos na mga malapit natin sa puso mga kapatid. Si Brother Honorato Gallardo Jr., thank you for watching. Sister
Regine Chuji ng UPC Japan, Sister Christine, good morning. At maging si Jean Tindero, ayan. Thank you for watching. Okay mga kapatid, pagpaumanhin niyo po kung hanggang dyan lang muna yung ating time to recognize our viewers. Anyway, alam po ng Diyos kung gaano kayo naglalaan ng panahon to watch our program, to share. Okay, paki-share lang mga kapatid. Sister Cherry Ikeda ng UPC Japan. Ayan, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. So ngayon mga kapatid, ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon. Ngayong darating na linggo ay balik tayo sa batch by batch mga kapatid. Sabado hanggang linggo ang ating pong mga schedule ng pagsamba. Diyan sa UPC Magsaysay Bulan, araw ng Sabado alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa UPC Ikirino Bulan, araw ng Sabado alas 8 ng umaga. At pagdating ng linggo, dyan po tayo sa ating panambahan sa Santa Remedios UPC Church, araw ng linggo alas 7 ng umaga. Good morning kay Mamay Eden Manatan Nabwa. Thank you for watching. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At good morning din sa ating mga kapatiran dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Ang Labini family, Bueson family, ang Broselo family, Del Monte family, pagpalain po ng Panginoon ang patuloy pong nakakapiling natin dyan sa gawain sa lugar po ng Barangay Biton, Magallanes. At dyan sa Barangay Kalpi, Bulan, Barangay dyan sa Busay ay sa Rojas, M. Rojas. Good morning po sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, maging sa Dulos, ayan, pagpalain kayo dyan ng Panginoon. Mga kapatiran natin dyan. At good morning kay Sister Ofi Glipofulo. Thank you for watching. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. So ngayon po, dadako na tayo sa panalangin bago tayo online and on air. Patuloy mong igawad ang iyong kalinga, katapatan, at kagalingan. Kung may mga nakikinig ngayon na may mga karamdaman, ipagkaloob mo po, Panginoon, ang kagalingan. In the name of our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. I-bless mo ang natitirang oras ng programang ito ngayong umaga at sa pagtalakay ng iyong banal na salita. Mangusap ka po sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. So ngayong araw, ang mga schedule ng Bible study natin, alas 3, dyan po sa Guelas Family sa Barangay Bigindaan. At pagdating ng alas 5 ng hapon, dyan po sa Azul Family. Good morning sa inyo dyan, sa Barangay Aquino. At pagdating ng alas 6 ng gabi, dyan po sa Guyal Family sa Barangay Aquino din po. So yan po yung mga schedule ng gawain sa araw na ito. Araw-araw po yan. Marami mga kapatid. At salamat sa Diyos. Last week, meron na naman po tayong bagong bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Good morning kay Nanay Fe Marbella. Yan po sa Barangay Santa Remedios, Bulan. Kahapon ay meron sana tayong babautismuhan. Meron pong karamdaman, kaya lang hindi po pinayagan ng mga mahal sa buhay. So, hindi pa po nila naiintindihan yung kahalagahan ng bautismo, lalo na sa panahon na ikaw ay may sakit na hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid na ma-secure yung ating kaluluwa. Kaya lang, pag hindi man niya naintindihan ng mga kamag-anak, hahadlangan nila yan. Ang hindi nila nalalaman, yun na lang ang tanging maitutulong nila sa kanilang mahal sa buhay na may sakit. Lalo na yung mga cancerous na karamdaman, na may taning na ang buhay. For example, mga kapatid, mga ganyang sitwasyon. Sa mga kababayan po namin, kung may mga kamag-anak po kayong may sakit, at alam nyong malabo ng gumaling sa makataon yung kaisipan,
Ah, kung para sa Diyos ang kanilang ipinagpapasya, sana'y maunawaan nyo po na yun ang pinakamalaking maitutulong nyo sa mga kamag-anak nyong may sakit. Yung magpasya silang maglingkod sa Diyos habang may natitirang buhay. Higit pa yan sa pera na pwede nyong itulong sa kanila. Yung suportahan nyo po sila na maglingkod sa Diyos sa natitirang mga araw ng kanilang buhay. Ako'y nagagalak doon sa mga kamag-anak na inuunawa nila yung tinuturing nilang huling kahilingan yon ng may sakit na kamag-anak na magpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Ano po ang purpose ng bautismo? Upang ang kasalanan ng isang tao ay mapatawad ng Panginoon. Kung babasahin niyo po ang Gawa 2:38, mga kapatid, sinabi ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Alam niyo po, kung ikaw ay may sakit at sa isip, nararamdaman kasi ng may sakit kung magtatagal pa siya o hindi. Ang pinaka-importante mong pwedeng pagpasyahan kung ikaw ay may sakit ay ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Maglingkod ka sa Diyos. Hindi ko sinasabi na yung mga walang sakit ay hindi dapat mag-asikaso ng espiritual. Ang gusto kong punto na maunawaan natin, na kung ikaw na nakikinig ngayon ay mayroong kang karamdamang malubha, mayroong kang sakit na sa pakiwari mo ay malapit ka ng pauwiin ng Panginoon doon sa kanyang piling. Kaibigan at kapatid, hindi material na bagay ang kailangan mo. Oo, kailangan mo magpa-hospital, kailangan mo magpa-check up, okay yan. Pero alam naman natin na hindi garantiya ang pagpapahospital, hindi garantiya ang pagpapagamot sa doktor lagi. May mga panahon na papahintulutan ka ng Diyos na makarecover at gumaling, pero hindi sa lahat ng panahon. Because in reality, maigsi lang ang buhay ng tao sa mundong ito. Kaya, nais kong magpaalala sa ating mga kababayan, kung kayo po ay mayroon ng sakit, mayroon ng karamdaman, huwag nyo na pong patigasin ang puso nyo sa Panginoon. Dahil baka ginagamit ng Diyos yung karamdaman na mayroon ka, dahil may purpose ang Diyos sa iyo, na ikaw ay kumilala dapat sa Diyos, maglingkod dapat sa Diyos habang may pagkakataon. And let us remember that we have only one life and we have only one chance to serve the Lord. Nakakalungkot lang kasi minsan may mga taong may sakit, gusto nilang maglingkod sa Diyos sa mga natitira nilang konting araw na lang sa mundo. Ang humahad lang sa kanilang pagnanais na maglingkod sa Diyos ay mga kamag-anak na wala namang mga sakit at hindi pa nakaunawa sa salita ng Panginoon. Na kung ating titingnan ng mabuti, mga kapatid, yun ang pinaka-importante. Pag may sakit ka, malapit ka ng kunin ng Panginoon dito sa mundo. Hindi na importante ang pera sa iyo. Hindi na importante ang mga yaman ng sanlibutan o kung anong mga ari-arian. Ang pinaka-importante ng dapat mong i-prioritize ay ang kaluluwa mo. Because your physical body will end, but your soul is eternal. Huwag tayong mamatay dito sa physical na ito na hindi tayo nagsisi sa kasalanan at hindi natin natanggap ang pagpapatawad ng Panginoon. Sapagkat wala pong bisa ang panalangin kapag patay na ang isang taong ipinapanalangin. Yun yung mali sa tradisyon na ayaw ituwid, mga kapatid. Dahil pinagkakakitaan sa relihiyon yung panalangin sa patay, pamisa sa patay. Mga kapatid, pinagkakakitaan yan sa loob ng marami ng panahon, 100 years, mga kapatid. Pinapaniwala ang mga tao na may bisa ang panalangin sa patay.
para yung mga nabubuhay ay mag-enjoy lang ng mag-enjoy, hindi mag-asikaso sa kanilang mga relasyon sa Panginoon, thinking that after death, pwede pa silang ipanalangin upang isaayos ang kanilang kalagayan. But I tell you mga kapatid, wala pong bisa ang panalangin kapag patay na yung tao. Kaya hindi po ako nananalangin para sa patay. Ang ipinapanalangin po namin lagi ay kayong mga nabubuhay. Wala nang bisa ang panalangin pagpatay ka na. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed unto man once to die, and after death, you will face the judgment of the Lord. Pagkatapos ng kamatayan, wala nang arigluhan. Hindi yan katulad ng mga kaso dito sa lupa na may arigluhan na nangyayari. Pero kapag tayo ay namatay na physically, we have no other chance to fix our relationship to God. Ngayon mo na yan gawin. Habang naririnig mo ang pangangaral na ito, this is the perfect time for you to fix your relationship with your Creator. Dahil pagkatapos ng buhay na mayroon ka ngayon, physically, eternity na ang haharapin mo. Eternal yung kaluluwa natin. Kaya sabi ng Panginoon, ano ang pakikinabangin ng tao? Matthew 16:26. Ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Tandaan natin na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao. Mateo 4:4. Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Actually, hindi po sana ito yung topic ko, mga kapatid. Pero ituloy-tuloy ko na. Naghanda ako ng ibang topic, pero ito na yung niloob ng Panginoon na madaanan natin. Maaring may mga nakikinig ngayon na may kamag-anak na may sakit, o di kaya kayo mismo ang may sakit. Paghandaan niyo po ang inyong pagharap sa Panginoon. Kung ikaw mismo yung may sakit na nakikinig ngayon, samantalahin mo ang pagkakataong ito. Hayaan mong i-real talk ka ng mga ngaral na ito. Kung ikaw ay may cancer, kung ano man ang karamdamang taglay na mayroon ka, o di kaya dinadialysis ka, alam naman natin na kapag dinadialysis yung tao, ine-extend na lang yan yung buhay niya. Ang kagandahan nga lang, alam mong malapit ka ng mamatay, may pagkakataon kang para maghanda, para ayusin ang buhay mo spiritually. Kasi maaring hindi ka na nakakapagtrabaho. Maaring hindi ka na nakakapunta sa mga routine dati. Pagtatrabaho, paghahanap buhay. Ano pa ba ang dapat asikasuhin ng isang taong may sakit? Yung relasyon mo sa Panginoon. Ayusin mo, magsisi ka sa iyong kasalanan, magpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, seryosohin mo ang mga salita ng Diyos at ang mga bagay na espiritual. Yan ang pinakapayo ko mga kapatid. Dahil baka mamatay na yung may sakit, hindi mo marinig ang paalaalang ito. Huwag kang papayag na mamatay na may relihiyon ka lang, pero hindi ka nagsisi sa kasalanan at hindi ka nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ayaw ituwid ng mga religious leaders sa tradisyon yung pagkakamali na ipinapanalangin yung patay na. Pagbuhay ayaw ipanalangin. Pagpatay na saka pinapanalangin ang tuloy-tuloy. Wala pong bisa yon, mga kapatid. Wala tayong mababasa sa Bible, mga kapatid, na may patay na. Kung kailan patay na, saka ipinanalangin upang maligtas. Wala pong ganon, mga kapatid. Bago tayo lilisan sa mundong ito, dapat ayusin na natin yung relasyon natin sa ating pong Panginoon. Sapagkat sa ayaw natin sa gusto, kimayaman ka o mahirap,
Kimarunong ka umangmang, kibata ka umatanda, pag dumating ka na sa dulo ng iyong buhay, haharap ka sa Panginoon. Ang Diyos ang nagtatakda kung hanggang kailan ang tao mamamalagi sa mundong ito. Mayroon din namang mga may sakit nakakasurvive. Praise the Lord for that. Pero paano kung hindi ka makasurvive sa karamdaman mo? Huwag mong isugal ang kaisa-isa mong pagkakataon na galing sa Diyos para maligtas. Redeeming the time because the days are evil. Pag narinig mo ang ganitong mga paalaala, hindi ito pambobola, hindi rin ito pananakot. Kung ikaw ay may sakit, konti na lang. Kung i-real talk kita, may sakit ka ngayon, ba't ka pa magyayabang? May sakit ka ngayon, ba't ka pa magpapayaman? May sakit ka ngayon, alam mong konti na lang ang buhay mo. Ba't ka pa magmamatigas ang puso, ayaw magpatawad, ayaw magpakumbaba? Anong dahilan? Kung konti na lang ang araw mo sa mundong ito, gamitin mo na bawat araw na malulugod ka sa Panginoon. Magiging kalugod-lugod ka sa Panginoon. O ang buhay mo ay magiging kalugod-lugod dapat sa ating pong Panginoon. Minsan naman, mayroong mga taong may sakit na nga, ang susungit pa. May sakit na nga, ang sasama pa ng ugali. Konti na lang ang panahon mo sa mundong ito. Pakabait ka na. At higit sa lahat, ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Mga kapatid. Ito yung prangkahan ba na pangangaral na masaktan ka kung masaktan, pero totoo ito na sinasabi ko sa iyo. Kung may sakit ka na, ayusin mo na ang buhay mo sa harapan ng Panginoon. Talikuran mo ang kasalanan, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, batiin mo na yung mga kagalit mo, yung mga nasaktan mo, humingi ka ng tawad, yun ang dapat ayusin, mga kapatid. Sapagkat walang pakialam ang Diyos sa kayamanan mo pag namatay ka. Ang may pakialam dyan ay mga kamag-anak mo. Pero ang Diyos, wala siyang pakialam sa kayamanan mo kung mamatay ka sa mundong ito. Kahit ikaw na ang pinakamayaman, walang pakialam ang Diyos. Ang may pakialam sa kayamanan mo kung mayaman ka, mga kamag-anak mo lang. Pero ang tanging may pakialam sa kaluluwa mo ay ang Diyos lamang. Kaya huwag kang papayag na mamatay na hindi ka nakipag-ayos sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kami ay mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, na pinamamanhikan namin kayong makipagkasundo sa Diyos. Ayan. Ang ginagawa ng dyablo, mga kapatid, binubulag ang kaisipan ng maraming mga tao. Ayan. Dito po sa 2 Corinthians chapter 4, in verse number 4, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang mga ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So mga kapatid, maliwanag po yan, mga kapatid, na ang Panginoon ay nagnanais na lumiwanag sa atin ang ebanghelyo, mga kapatid. So doon sa mga may sakit, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. May sakit ka na nga, andyan ka pa sa sabungan. May sakit ka na nga, andyan ka pa sa madyongan, sugalan. May sakit ka na nga kung ano-ano pa yung inaatupag mo na walang kinalaman sa kapakinabangan ng iyong kaluluwa.
Kung deteriorating na po ang inyong body, ibigay nyo na sa Diyos ang inyong kaluluwa. Ipasakop nyo na sa Panginoon ang inyong nalalabing oras sa mundong ito. Kung may mga backslider na nakikinig, huwag nyo nang hintayin ang karamdaman. Alam nyo naman na tama ang maglingkod sa Diyos, di po ba? Alam nyo naman na tama na kayo ay pasakop, maglingkod sa Panginoon. Huwag na kayo maghintay ng palo. Huwag na kayo maghintay na papaluin pa kayo ng Panginoon para lang ma-realize nyo na kailangan nyo ang Panginoon. Ngayon pa lang, habang nakikinig kayo sa pangaral na ito, alam kong nare-realize nyo na kailangan nyo ang Diyos sa buhay nyo. Kaya lang pilit kayong binubulag ng Diyos ng sanlibutan. Sino yon? Si Satan. He is the God, small letter G. He is the God of this world, na siyang bumubulag sa isip ng mga tao upang makita ng tao na yung hindi mahalaga, mahalaga. At yung mahalaga, hindi mahalaga. Binabaliktad ng dyablo yung pangunawa natin. Yung hindi importante, yun ang importante. At yung importante ay ayaw bigyan ng importansya, mga kapatid. So, real talk tayo ngayon. Dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, hindi na kailangang magpatumpik-tumpik tayo. At doon naman sa mga may kamag-anak na may sakit, yun na ang pinaka the best na maitutulong nyo sa inyong kamag-anak na may sakit. We're not talking about religion, mga kapatid. I respect your religion. Huwag nyo namang ipagkait sa dying loved one ninyo. Halimbawa, may sakit yung kamag-anak nyo. Nakinig kay pastor sa radyo, nakaunawa sa salita ng Diyos, nagpasyang maglingkod sa Panginoon at magpabautismo at haharangin nyo. Wala kayong awa sa kamag-anak nyo. Kaya lang, hindi nyo yan naiintindihan, mga kapatid. Hindi pera ang kailangan ng mga may sakit nyong dying person, dying member of the family, mga kapatid. Yes, maaaring nakakatulong kayo pinansyal. Salamat. Dahil kapatid nyo naman yan, kailangan talaga nagtutulungan. Pero ang higit na maitutulong nyo sa inyong kamag-anak na alam nyong malapit ng kunin ng Panginoon dahil may karamdaman, akayin nyo silang lumapit sa Diyos. Dahil lahat tayo ay haharap sa manlilikha natin, mga kapatid. Haharap tayo sa Diyos. Ako'y lungkot na lungkot, mga kapatid. Tuwing may mga nakakausap akong may sakit, Pastor, gustong-gusto kong magsimba, ayaw ako payagan ng kamag-anak ko, bawal daw ako lumabas ng bahay, ganito, ganyan. Alam nyo ba kung ano ang struggle ng mga taong may sakit? Hirap na hirap silang ubusin ang maghapon sa loob ng 4 kantong kwarto. Mga kapatid, na nakatingin sila sa kisame. Hindi na nga nila namamalayan kung araw ba o gabi. Ikaw na kamag-anak na walang sakit, ang pinakamaitutulong mo sa kanya, kaysa ipasyal mo yan sa mall habang wala namang panlasa, kahit kumain kayo ng kumain, hindi siya kasali dahil wala siyang panlasa. Dalhin mo sa church, sa fellowship, na maiintindihan niya ang pag-ibig ng ating Panginoon, mga kapatid. So, hindi sana ito ang aking topic, may prepare akong topic, pero ipinaalala ng Panginoon. Baka may mga nakikinig ngayon ng mga dying person. Nung nakaraan, meron akong binaptize na may sakit, mga kapatid, dinadialysis. Yan. Pinaunawa ko sa kanya, gumaling ka man o hindi, basta sa Panginoon ka maglingkod. Dahil walang kalugi-lugi yung naglilingkod sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ, Philippians 1:21, and to die is gain. Magiging pakinabang ang kamatayan mo sa isang kondisyon kung ang buhay mo ay inilagak mo kay Kristo. For to me to live is Christ. Ang mabuhay, pag mabuhay, kay Kristo. Kung mamatay, pakinabang. Bakit? Nabuhay ka para kay Kristo, kaya ang kamatayan mo ay graduation ang tingin na ng mga mananampalataya dyan. O ngayon, malapit na graduation month na ngayon. Diba, yung mga nag-graduate, umiiyak man sila, pero tears of joy. Natapos nila ang kanilang lakbayin.
Ang kamatayan ng mga naglilingkod kay Kristo ay parang graduation yan. Yes, naluluha ka, pero hindi tears of hopelessness, but tears of joy and success. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. So yung mga may kamag-anak na may sakit, ang may tutulong nyo sa kanila, dalhin nyo sa church. Na kahit yan ay naka-wheelchair na, gusto maglingkod sa Diyos, support him, support her. Dahil malapit na silang magharap at saka yung kanilang manlilikha, mga kapatid. Huwag niyong ikulong yung mga may sakit niyong kamag-anak na dito ka lang dahil may sakit ka. Kung hindi nyo naman yan kayang pagalingin, ibigay nyo ang kahilingan yan. Kung ang kahilingan niya ay gusto niyang maglingkod sa Diyos dahil ayaw niyang maimpyerno ang kanyang kaluluwa, mga kapatid. So, sana maunawaan po yan ng mga mahal sa buhay na kung mayroon kayong kamag-anak na may sakit, ang pinakamalaking may tutulong nyo, dalhin nyo sa Panginoon. Dalhin nyo sa church. Na yan ay may panalangin, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Kung may pananampalataya yan sa Diyos na sapat, gagaling yan. Ngayon, kung hindi gumaling, hindi pa rin lugi. Dahil ang kaluluwa niya, matapos man ang pisikal na buhay, pero ang kaluluwa niya ay may tiyak na kaligtasan sa pagharap niya sa hukuman ng ating Panginoon. So mga kapatid, yan po ang paalaala. Marami kasi tayong listener na may sakit. Kaya nga tayo hindi umaalis sa radyo kahit may Facebook Live na tayo. Dahil yung mga may sakit, ang kanila na lang kaligayahan makinig sa radyo. Ang iba, malabo na mata, hindi na makapanood ng TV. Mga kapatid, radyo na lang. Yan. Binubukas nila yung radyo, lalo na yung mga may sakit, maagang nagigising yan. Dahil nga, hirap silang matulog. Mga kapatid, marami akong nakakausap sa aking pag-house to house. Pastor, ikaw pala yung nasa radyo. Lagi kitang pinapakinggan. Bago ka pa mag-start, gising na ako. Nakatune in na ako sa FM station, waiting for your program. Mga kapatid, kung may mga ganyan tayong kamag-anak na ang Diyos ang pinapahalagahan dahil may sakit na sila, suportahan nyo po mga kamag-anak. Akayin nyo, dalhin nyo sa Panginoon, dalhin nyo sa church, masaya sa church, makakarinig yan ng mga mensahe na hindi siya madidepress, hindi siya ma-hopeless, because there is hope in the name of Jesus Christ. Yan po ay advice natin. Huwag niyong hadlangan ang mga kamag-anak niyong may sakit na maglingkod sa Panginoon. Dapat nga sama-sama kayo, buong family. Batid. Lalo na kung ikaw ang tumutulong financially sa may sakit mong kamag-anak, na ikaw na ang nahihirapan pinansyal, pero hindi man gumagaling, abay, katuwang mo dapat dyan ang Panginoon. Huwag mong suluhin. Hirap ka na marahil sa kakasustento ng pinansyal dahil ikaw lang may trabaho sa pamilya. Huwag mong isara ang puso mo para sa Diyos. Dahil kung hindi mo yan kayang pagalingin, kailangan mo ang Diyos na maging katuwang. Kung mahal mo ang iyong mahal sa buhay, kaya nga ang tawag dyan ay mahal sa buhay dahil dapat minamahal. At hindi mo kaya yung kanyang dinadaan ng problema, ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon. Dahil kailangan natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. So maglingkod tayo sa Diyos. Ito ang pinaka-investment natin sa kaluluwa natin, ang benepisyo nito, mga kapatid. Yung mga yaman, panlupa, hanggang lupa lang yan. I am not saying na hindi mahalaga ang pera. Dahil hanggat nasa lupa ka, sa operational ng buhay mo daily, kailangan mo ang salapi. Pero ang problema ng maraming mga tao ngayon, akala nila hanggang pera na lang ang kailangan nila. Hindi po. May mga problema ang tao na hindi kayang lunasan ng pera. Pagdating sa spiritual na usapin, your money has no value. Your power politically has no value. Ang kailangan mo ay ang connection sa ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Thank you for sharing. Meron tayo 100 plus na live viewers. Pakishare po nito, mga kapatid. May mga kamag-anak kayong may sakit, i-share nyo po ito na mapanood nila.
Kung ikaw ay may sakit, magsisi ka sa iyong kasalanan, ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon, and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. And by doing that, ang iyong eternity ay inihahanda mo. Sapagkat sabi ng Panginoon, naghahanda siya ngayon para sa ating kalalagyan doon sa kalangitan. So, unfair naman kung ang Panginoon naghahanda para sa atin at tayo walang ginagawang paghahanda para sa kanyang pagbabalik. So, mga kapatid, ang Panginoon ay babalik para kunin yung mga naghanda, yung mga naglingkod sa Diyos. Sino yung mga handa? Yung mga nagsisi sa kasalanan, nanampalataya sa Panginoon, nabautismuhan sa pangalan ng Jesucristo sa tubig, at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. I don't care about religion dahil walang relihiyon na pinangakuan ng Panginoon para magmonopolyo ng kaligtasan. May mga relihiyon ngayon na nag-aangkin, sila lang ang ligtas. Yun ang akala nyo. And I respect your belief. Pero ang Biblia ay nagpapaalaala. Walang relihiyon na nirekomenda ang Panginoon para maligtas ang tao. Ang kailangan ipanganak tayo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So yan po ang ating mensahe na iiwan sa inyo ngayong umaga. Pagbulay-bulayan nyo po. Kung kayo may sakit, huwag niyong idahilan ang sakit niyo para hindi maglingkod sa Panginoon. Lalo pang ang dapat kayo magpursige na maglingkod sa Diyos dahil mayroon na kayong sakit. At kung may mga kamag-anak naman kayo na may sakit, suportahan niyo kung gusto nilang maglingkod sa Diyos. At kung hindi pa nila naunawaan, tulungan niyong maunawaan ito. Dahil kung alam niyong konti na lang ang panahon nila sa mundong ito, don't allow them to die without Jesus. Mga kapatid. Huwag niyo silang payagang mamatay na hindi sila naglingkod sa Panginoon. Dahil alam natin na eternal fire in hell ang sasapitin ng kaluluwa ng mga taong hindi naglingkod sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hanggang dito lang muna ang ating pagtalakay. Bukas ko na lang ituturo yung aking inihanda. Na dapat ay ngayon, kalooban ng Diyos marahil na mag-remind po ang inyong lingkod ng ganitong direktang mensahe straight from my heart according to the word of God. So mga kapatid, at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya at pagpapala sa katapatan mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Itong paalaala na niloob mong mapakinggan sa radyo at sa Facebook Live. Kilusin mo po ang puso ng bawat isang nakapakinig at nakapanood. Lalo na yung may mga taglay na karamdaman. Patuloy mo silang paalalahanan na yung mga nalalabing panahon ng kanilang buhay sa mundong ito ay dapat nang ipaglingkod sa iyo. Sapagkat wala na kaming ibang chance to serve you after the physical death. Panginoon, kumilos ka po sa aming mga kababayan. Maging sa lahat ng mga nakabukas ang radyo ngayon sa kanilang pamilya, kanilang tahanan, ipagkaloob mo ang spiritual na kaunawaan, Panginoon. Patnubayan mo ng iyong banal na kapangyarihan ang lahat ng nakinig ngayon. And bless also our OFWs. Saan man sila naroroong panig ng mundo, hanggat nararating po sila ng ganitong mga pangangaral, ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ang kalakasang spiritual. At kahit malayo man sila sa kanilang pamilya, ay naway maging malapit sila sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga mensahe sa programang ito na aming ipinaglilingkod. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sa mga nais pong magpaabot ng mga mensahe sa inyong lingkod, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number. At magpapaalam na po tayo, mga kapatid. Paki-share po ng ating episode na napanood ngayon sa mga Facebook Live viewers natin. Patuloy natin ibahagi ito. Tulungan niyo po ako to evangelize our community at yung inyong loved ones na maaring ayaw makinig sa inyo.
ipasa nyo po ang videong ito. Dahil kung hindi sila makinig sa inyo, at least mapanood nila ang programang ito to remind them that they need to serve the Lord while there is time. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan. Nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Bukas uli, same page, same station, same time sa ating programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ikaw, Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay, sa pagsubok man, ikaw ang karamay.